Attorney Paulo, magandang hapon sa inyo, si Henry Uripuare. Magandang hapon, Henry. Salamat ulit sa pag-imbita mo. Aho, kayo palagi ko nanonood kayo kanina doon sa hearing at yung nila, ano bang pwedeng itawag nila? Sige, tawagin na nating inquiry dahil yun ang gustong ipatawag po ng House. Habang kayo nanonood, kukunin ko muna ang inyong emosyon at isip bilang tao. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi kayo makakaramdam ng kung ano mang pintig ng inyong damdamin. Well, medyo halo-halo. Una, medyo natatawa ka na lang kasi alam mo yung katotohanan bilang abogado ni VP Sara na nakakita ng mga ebidensyang linatag namin laban sa kanya, nakausap lahat ng mga testigo na sumuporta doon sa mga sinasabi ni VP Sara na hindi sila magkakilala, never silang nagkaroon ng personal or professional relationship. So, medyo katawa-tawa kasi alam ko yung totoo. Opo. Di ba? Number two, nakakabilib din kasi parang produkto ito ng imahinasyon eh. So, medyo nakakabilib din na grabe tong taong to na naimbento niya lahat yon. Meron ding halong inis kasi kahit na pinakita na namin sa perjury complaint na yung 340 pages na yon na punong-puno ng ebidensya na nagpapatunay na nagsisinungaling si Madriaga, na siya namang sinumite nila Attorney Poa at ng Fortune Narvasa kasama ng answer ad cautelam sa House Justice Committee, nangangahulugan na alam nila kung ano yung mga ebidensya namin laban kay Madriaga, pinag-aksayahan pa rin ng panahon tong si Madriaga. Imbis na, di ba, nakita na nila na wala namang katuturan tong testimonyang ito, di sana sa ibang bagay na lang sila nag-focus. Apo. Katulad nung mga problemang kinakaharap natin na mas importante kaysa dito. Linawin ko lamang yung binanggit nyo kayo ay nabilib din. Pakipaliwanag ninyo, ano ba yung pag sinabi ninyo kayo ay nabilib din? Nabilib. Nabilib kasi incredible yung storya, 'di ba? Parang sabi ko nga sa statement ko kaninang umaga kasi lalo na yung mga kwento niya about si dating Pangulong Duterte na meron daw term sharing agreement with BBM na kesyo bababa daw si BBM ng 2025 at kung hindi mangyari yon, merong mga planong assassination or ouster. 'Di ba hindi talaga kapani-paniwala pero naisip niya pa 'yon. Naisip pa yun. Anong ibig Madriaga. So sabi ko nga kaninang umaga, palagi naming sinasabi na pagka pinatestify niyo 'yan, ang papatunayan lang niyan is wala siyang kredibilidad at walang katuturan yung mga sinasabi niya. So, kahapon pa lang linabas niya na yung handwritten note niya na sinasabi nga doon yung kwento about itong term sharing agreement with BBM at kung ano-ano pa. Sabi ko, bago pa man siya nagsalita sa House Justice Committee, nagawa niya na yung sinasabi kong mangyayari, which is papatunayan niya sa tao na wala siyang kredibilidad kasi hindi ka panipaniwala itong mga sinasabi niya. So, ang inyo ibig sabihin, napabilib kayo sa paghahabi ng kasinungalingan? Ganun ba yon? Oo, kasi ibang klaseng linalang lang ang mga kayang magsinungaling ng ganun kagaling. Para sa akin, pambihira yung talento na yan na mag-imbento ka ng kwento na napakahaba, 'di ba? Tapos Henry, kaninang umaga or kaninang hapon habang nagte-testify si Ramil Madriaga, nauna na po naming nasabi, 'di ba, na nakakabilib naman, napaka-incredible na itong si Ramil Madriaga, lahat ng mga dating paratang ni Senator Antonio Trillanes, siya pala ang nakakaalam ng lahat ng yon, 'di ba? Kasi sinabi niya, tumatanggap sila ng pera sa Pogo money, sa drug trade, tapos itong pati yung kay magnetic lifters ni Mans Carpio, sinama niya. Tapos kanina, dinugtong niya pa yung Farmally. Talaga namang napakagaling nitong testigo na to na
nasa kanya na ang lahat, di ba? Kaya yun, nakakabilib. Okay. Nakakabilib. Attorney, kung mayroong ibibigay ko sa inyo ang pagkakataon. Kung mayroong kayong gustong kung papayagan kayo o pinapayagan kayo naman at hindi naman ito regular na korte, ito naman ay clarificatory hearing lamang. Pero to clarify naman your side, ano yung mga gusto rin ninyong i-clarify na lumabas po sa pagdinig mula sa bibig ni Madriaga na gusto rin naman ninyong bigyan ng punto at paglilinaw? Gustong bigyan ng punto at paglilinaw. Yung sinasabi Hindi, kasi ninyong para sa amin, ang nangyari kanina, di ba, naglabas siya ng supplemental affidavit na mas mahaba pa doon sa original affidavit. Ngayon, ang napuna namin doon, unang-una is lahat ng ebidensya na tinukoy namin doon sa perjury complaint na nagpapatunay na nagsisinungaling siya, iniwasan niya. Hindi niya in-address. Anong mga example nito? Kunyari, di ba, ang sabi niya, nung naghahatid siya ng pera na sinasabi niya ngayon ay confidential funds pala, inatiran niya daw ng kotse na may 80 million pesos, isang white Vios, pinarada niya sa Mega Mall parking lot, utos daw ito ni Colonel La Chica or ni Colonel Nolasco, one of them. Ngayon, sabi niya, a day after, nakita daw niya na minamaneho ito, yung white Vios, minamaneho daw ito ni Miss Ria Kilala, ang asawa ni Ryan Kilala. Tapos binasag po natin to sa perjury complaint kasi ayon po dun sa testimonya ni Attorney Ryan Kilala, hindi naman po nagmamaneho tong asawa niya. So imposible yung paratang niya at never siya nagkaroon ng driver's license at bilang patunay nito. Nakakuha tayo ng certification mula sa Land Transportation Office, sa LTO, na wala talagang record na ever nagka-driver's license itong si Ria Kilala. So, isa yun sa mga halimbawa. Also, yung sinasabi niyang naimbitahan siya sa inauguration. Diba? Sa perjury complaint, linabas po natin na ang inimbita talaga sa inauguration, hindi naman siya. Ang inimbita ay si Attorney Ryan Kilala at kaya lang siya naimbitahan ng inauguration team is because nagsabi si Attorney Kilala na hindi siya makakadalo at tinext niya itong RSVP number na si Ramil Madriaga na lang ang dadalo para sa akin. Ngayon, bakit importante yun? Kasi sinasabi ni Madriaga, 2018 pa lang, nagtratrabaho na siya kay VP Sara, and even before that, para kay PRRD, di ba? So, mahalaga po yung imbitasyon sa inauguration kasi, number one, bakit mo kailangan bakit hindi ka na-imbita? Di ba? Kung malapit na nakatrabaho ka pala ni VP Sara at ni Pangulong Duterte, bakit hindi ka na-imbita sa inauguration? Pangalawang tanong, kung napaka-close mo, nagtatrabaho ka para sa kanila, bakit mo pa kailangan ng imbitasyon? Hindi ba dapat kasama ka dun sa grupo ng mga nagtatrabaho para kay VP Sara na buuin yung inauguration or mag-provide ng security for the inauguration? Diba? So, mahalaga yun eh. Syempre, hindi niya in-address kanina. Yun yung mga halimbawa nung mga binasag na natin sa perjury complaint pero iniwasan niya completely kaninang umaga at hapon. May inilabas pa ho siyang video na parang isang event na may flag down na inabot sa kanya si BP Sara at ang tawag sa kanya ay Sir Ram na paulit-ulit pong iplinay sa Kongreso na parang ang lumalabas po roon ay yung event na yon, yung flag ay iniabot kay BP Sara at tinawag siyang Sir Ram, kaya ang konklusyon tila ay magkakilala nga ito. Bakit tatawagin pang Sir Ram? At sa kanya iaabot yung flag. Ano po ba yon? Pati yun, Henry, pati yun, in-address na namin yun sa perjury complaint. Kahit hindi kailangan, dahil alam namin na gagamitin yan ni Ramil Madriaga laban kay VP Sara, in-address na namin yun, vinolunteer na namin yun at piniliwanag namin doon na ito nga si Ramil Madriaga, totoo naman na binuo niya itong Isip Pilipinas.
itong parallel support group para suportahan or volunteer group para suportahan yung kandidatura ni VP Sara. Pero yan, napakadami niyan, Henry. Hindi yan kilala lahat ni VP Sara. Pero syempre, dahil tumutulong, dapat, di ba, magpapasalamat ka. Kung may pagkakataon, may ikipag-picture ka. Kung may pagkakataon, may ikipag-meeting ka. Noong mga panahon na yun, virtual kasi may COVID. Okay? So, anong nangyari dito sa flag na ito? Nasa perjury complaint ito, na suportado din ng affidavit ni Attorney Ryan Kilala. Kung matatandaan mo, Henry, bago pa magsimula yung election period or campaign period, nag-motorcycle caravan na si VP Sara all over the Philippines. Tapos, pumunta sila sa Matnog, Sorsogon. Doon pumunta yung motorcycle caravan. Nagkataon naman na dahil alam ng Easy Pilipinas na yun ang next stop ng motorcycle caravan, nakaabang sila doon kay VP Sara. Para pagdaan ng motorcycle caravan, magpapakita sila ng suporta, di ba? Mag-cheer sila pagdating ni VP Sara, kakawayan sila at iba pa. Ngayon, nakita ni VP Sara yung Easy Pilipinas na nag-aabang, pero since hindi niya kilala kung sino ang mga nandun sa Easy Pilipinas, ang ginawa niya, tinawagan niya si Attorney Ryan Kilala. Sabi niya, Attorney Ryan, nakita ko yung Easy Pilipinas, nakaabang dito sa Matnog, Sorsogon. Sino ba ang dapat hanapin dito para pasalamatan sa suporta nila? So, yun ang dahilan kung bakit inabutan siya ng flag at hinanap siya mismo. Kasi yun ang bilin ni Attorney Ryan Kilala na taong papasalamatan. Leader naman nga siya ng Easy Pilipinas. So, Ito, Henry. Yung pag-abot ng flag, hindi yan special kay Ramil Madriaga. Halos bawat stop sa kampanya, may inaabotan talagang ganyan na supporter bilang pasasalamat. Okay. So ang talagang kilala ni Vice President Sara Duterte ay si Attorney Ryan Kilala. Correct. Si Attorney Ryan Kilala. Tapos, yun nga, kanina, kung napansin mo, nagpresenta siya ng ebidensya na malapit siya kay Ryan Kilala. Given na po yun eh. Actually, sinabi na nga po namin na magkaibigan sila. So hindi po, yun po yung sinabi ko sa statement ko after mag-testify si Ramil Madriaga, na yung mga ebidensyang present niya, hindi relevant, hindi material. Bakit? Kasi, di ba, magpapakita siya ng picture na malapit siya kay Ryan Kilala. Alam na po natin yun. Sinabi na nga, yun nga po ang basehan kung bakit nag-testify si Ryan Kilala. Dahil magkaibigan nga sila. At si Ryan Kilala mismo ang nagsabi na si Madriaga at saka si VP Sara ay hindi yan magkilalang personal. Kaya para, kunyari, yung first Zoom meeting, first virtual meeting ng Easy Pilipinas kay VP Sara, si Ryan Kilala ang nag-arrange. At may pruweba kami dyan, text message mula kay Ryan Kilala to VP Sara to arrange that first meeting. So, importante rin yun kasi, yun nga, kung 2018 pa lang kayo magkatrabaho, bakit si Ryan Kilala ang mag-a-arrange ng first meeting? Hindi ikaw, Ramil Madriaga. Okay, ito pa. Pati ho yung scholastic record. Sabi ni Madriaga ay meron siyang binabanggit na sa kanyang sinumpaang salaysay, ibinunyag niya na lubhang kaduda-duda daw ang pagpasa ni Vice President Sara sa College of Law at ang sabi niya naging close siya sa dating associate din ng SSC Law na naging professor ng pangalawang Pangulo at binanggit daw sa kanya na dahil lamang doon sa influence ng dating associate din kaya nabigyan ng passing grade ang Vice Presidente. Pakisagot nyo nga po ito. Hindi, bagong-bago yan, Henry. So, hindi ko pa nakakausap si Attorney Kilala at si VP Sara tungkol dyan. Pero, number one, napaka-irrelevant yan sa usapin ng impeachment. Walang kinalaman yan. Number two, malamang dahil sa source, kasi nungalingan na naman yan. Paninirang puri yan.
Para bang ang ano ho kayang sa tingin ninyo, bakit inilabas ito? Anong gustong palabasin dito? Naninira, 'di ba? Kasi alam naman natin, Henry, ano bang pakay nila dito? Ang pakay nila dito, ang impeachment, ano bang consequence yan? Kapag na-convict ka, edi hindi ka makakatakbo sa 2028. So yun yung unang pakay nila. Umaasa sila na mako-convict si VP Sara sa Senate para mawala siya sa 2028 picture sa 2028 national elections. Mukhang malabo yun. Kasi, yun nga, kung ang star witness mo, kagaya ni Ramil Madriaga, malabong makakapasa yan sa Senado. Mm-hmm. So, anong taktika? Siraan na lang natin to. Para, kung hindi man makonvict itong si VP Sara, baka matalo to ng kandidato natin, kakasira natin sa kanya araw-araw. Yun ang tingin ko taktika dito. Yung biglang paglutang nitong si Madriaga, marami nagtatanong, bakit biglang lumutang ito? Sinong nasa likod nito? Maraming pwedeng, actually, sa dami kasi ng kalaban sa politika ni VP Sara, pwedeng kahit sino sa kanila. Kasi sino ba ang magbe-benefit, 'di ba? Kung mawala si VP Sara sa panguluhan sa 2028, di ba? Yung mga kalaban niya sa politika, napakadami po nito. Well, ang kasamahan nila mismo sa Kongreso, si Representative Toby Tiangco ang nagsabi na maraming miyembro sa Kongreso na tinutulak itong impeachment kasi 1,000,000% alam nilang hindi maaareglo si VP Sara. So, yun ang unang titignan. Yung mga kailangan mang areglo para hindi makulong, para hindi mapanagot sa mga kalokohan nila dyan sa Kongreso. Tapos kanina nabanggit ko na nga na parang mahirap na hindi isipin na involved si former Senator Trillanes dito dahil yun nga, yung laman ng affidavit at dinagdagan pa ng supplemental affidavit, ang tawag ko dito noong pa, Trillanes greatest hits. Diba? Drug trade money, pogo money. Ngayon, sinama pa yung Farmally. So, parang may bakas ni former Senator Trillanes. Opo. Nag-sign ng waiver si Madriaga, bank waiver. Ano ho ang inyong tinging implikasyon nito dito sa kasong itong isinangkalaban sa Vice President? Absolutely wala. Bakit? Kasi sabi niya, ang sabi niya, kung natatandaan ko, is si PRRD daw ay ginamit siyang dummy for mga kaperahan na parang natatanggap di umano ni PRRD. So pinangalan niya daw nakapangalan daw yung mga account na yon sa pangalan niya. 'Di ba? So pag nag-issue siya ng waiver, anong makikita doon? Hindi naman mapapatunayan doon na si PRRD nga ang nag-utos sa kanyang buksan yung accounts na yon at si PRRD ang totoong may-ari ng mga kaperahan na nandun sa loob ng account niya. 'Di ba? Ang makikita lang doon is one, nasa pangalan niya yung account, at number two, may laman yung account. So, walang mapapatunayan yun eh. Ano lang yan, parang it's taktika ulit. 'Di ba? Kasi siguro sasabihin nila, hihiritan nila si VP Sara na, kita mo si Madriaga, pipirma ng waiver. Ikaw at saka si Pangulong Duterte, matagal na namin kayong china-challenge na mag-sign ng waiver, di ka makasign. Pero yun nga si Madriaga, wala namang mapapatunayan yung pag-waiver niya eh. 'Di ba nga, nung na-aresto siya for kidnapping for ransom, baka ang ibig sabihin na may pera sa loob, yun yung ransom na dinimanda niya doon sa mga biktima niya. Diba? Hindi natin alam eh. Hindi natin masasabi base doon sa waiver na totoo yung sinasabi ni Madriaga. Meron pa nga ho siyang sinabi kanina na siya daw inutusan ng dating Pangulong bumili ng motorsiklo. 2 motorsiklo yung kanyang binili
Pero sa kanyang anak niya ipinangalan at saka sa kanya nakapangalan yung isa. Pero yun daw ho ay ipinabibigay ng dating Pangulo sa kanyang anak na si Vice President Sara. Pero sa kanya na daw ho niya ipinangalan. Ano po ito? Ayun nga po yun nga po ang problema dito kay Ginoong Madriaga. Yung mga immaterial at irrelevant na mga aligasyon niya, or pati yung mga immaterial at irrelevant allegations niya, nagbigay siya ng pruweba ng mga picture at kung ano-ano pa. Pero dun sa mga mahalagang parte ng testimonya niya na inabutan siya ng pera, pinag-deliveran siya ng pera, binigyan siya ng instructions, lahat yun unverifiable. So hindi niya mapapatunayan gamit ang ebidensya, laway lang ang puhunan niya. So katulad nitong mga motor na to, o kahit na mapakita mo pa yung ORCR, siya na mismo nagsabi, nakapangalan sa anak niya. So anong pinapatunayan nun? Ang pinapatunayan lang nun is yung motor nakapangalan sa anak niya. So most likely, sa anak niya yun, hindi kay VP Sara, hindi po ba? Aha. So yun ang problema sa kanya eh. Parang ang dami niyang sinabi, pero yung mga pinaka-daming allegations, cash deliveries, instructions, hindi natin ma-verify. May at isa pa hindi ho, niya Attorney Paulo, yung picture, yung paintings na umano iniregalo niya kay Vice President Sara na gawa daw ng kanyang scholar na taga Laguna, bigla hong lumutang yung may-ari nung yung painting na siya mismo ang gumawa at siya pala ho ang nagregalong personal kay Vice President noong 2021. Tama ho ba? Totoo, nakita ko yon at may mga nag-reach out na po sa akin tungkol doon at iko-kumpirma po natin yan sa lalong madaling panahon. Pero yun nga po, bagong-bago po yung aligasyon na yan, pero wala pang isang oras, biglang lumutang na agad yung tunay na may-ari or tunay na nagbigay kay VP Sara. So pinapatunayan lang talaga nito, Henry, na wala talagang credibility tong mamang ito. 'Di ba? Under oath ito, hindi to kwentuhan lang sa kalye, hindi lang to kwentuhan sa barbershop, 'di ba? Under oath ito. So actually, perjury na naman yung ginawa niya ngayong umaga, ngayong araw. Alright. Attorney, salamat ng marami po sa inyong pagbibigay ng puwang sa ating pong panayam na ito. Thank you so much. Maraming salamat, Henry. Thank you. Attorney Paulo Panelo, ang abogado po ng pangalawang Pangulo naman sa kasong perjury na isinampa nila laban kay Ramil Madriaga.